Sa video na ito mga idol ay pag-usapan natin ang isang white lady na nagpapakita sa may Baliti Drive tuwing gabi na kinatatakutan pa rin magpahangga ngayon ng mga taxi driver na dumadaan sa mismong lugar. Ano kaya ang tunay na nangyari sa white lady na to? Siya ba ay ginahasa, pinatay o naaksidente? Tara at umpisahan na natin ang kwentong to. Bago tayo magpatuloy sa video nito, make sure na nakasubscribe ka na at nahit mo na ang notification bell para always ka updated sa video na ina-upload ko. Sinasabi na ito ay multo ng isang babaeng na may mahabang buhok na puti ang damit. Ayon sa kwento, siya ay namatay sa isang aksidente sa isang sasakyan sa may Baliti Drive. Karamihan sa mga kwento tungkol sa kanya ay sinabi ng mga taxi driver na namamasada tuwing gabi sa may Baliti Drive. Ayon sa kwento, may isang taxi driver na habang dumadaan siya sa Baliti Drive, may isang napakagandang babae na humihiling sa kanya ng pagsakay. Tumingin ang isang taxi driver sa likuran at nakita niya ang muka ng babae na puno ng dugo at pasa na naging sanhi ng pag-abandonan niya sa taxi sa takot. Sa ibang mga pagkakataon, sinasabing kapag nag-iisa ang mga tao na nagmamaniho sa kalsada yun sa madaling araw, madaling makita nila ang mukha ng isang babaeng nakaputi sa salamin sa likuran bago siya mabilis na nawala. Ang ilang mga aksidente sa kalsadang ito ay sinisisi sa mga operasyon ng white lady. Maraming mga mapagkukunan ang nasabing urban legend na ito na talagang ginawa ng isang reporter noong 1950s. At isang posibleng kombinasyon din ng maraming mga kwento mula sa lugar. Ang Baliti Drive ay isang dalawang linya na hindi magkakaibang kalye at pangunahing daanan sa New Manila District sa lungsod ng Quezon sa Metro Manila. Ang kalsada ay isang hindi nababahaging carriageway. Iyon ay isang daan na walang panggitna. Ang kalsada ay isang pangunahing ruta ng mga jeep at taxi na nagsisilbi sa lugar ng New Manila na kumukonekta sa Iloilo, Rodriguez Sr. Boulevard at Nicanor Domingo Street sa lungsod ng Quezon. Ang kalsada ay kilala sa mga antigo at 100 taon na Espanyol na bahay at Baliti Trees na linya sa kalsada. Kapansin-pansin din ang kalsada para sa mga nakakatakot na alamat na mayroon ito. Ang Baliti Drive ay pinangalanan sa isang napakalaking puno ng baliti na dating nakatayo sa gitna ng kalsada. Bagaman hindi alam ang eksaktong pitsa ng pagtatayo, ay nasiminto at naaspalto at naging pangunahing daanan sa panahon ng rehimen ni Pangulong Ferdinand Marcos noong umpisa ng 1970. Maraming mga bahay ng mga Espanyol sa lugar,
kasama ang tanyag na 200 taong gulang na Centennial House na sumusuporta sa pag-angkin na ang Balite Drive ay ginamit mula pa noong huli na ang panahon ng Espanya hanggang sa pagtatapos ng ika-19 na siglo. Ang kalye ay naiulat na pinagmumultuhan ng mga kwentong nagpapalipat-lipat mula pa noong 1950s. Maraming naiulat na ang mga lumang bahay ng mga Espanyol sa lugar ay pinagmumultuhan. Ang pinakatanyag na kaso ang naiulat ay ang kwento ng isang white lady na madalas na nakikita sa site na yun. Ayon sa isang bantog na alamat ng urban legend ng Pilipinas. Gayon din ang iba pang mga alamat na gawa-gawa mula sa alamat ng Pilipinas ay minsan nakikita rin sa paligid ng site tulad ng mga duwinde at diwata. Isang paningin ng isang kapre, isang malaking usok na itim na higante ay naiulat mula sa lugar na yun ng ilang bisis. Sa kulturang Pinoy, ang mga puno ng Balite ay itinuturing na tahanan ng mga espiritu at mahiwagang nilalang. Ang paniwala na ito ay gumagawa ng Balite Drive na mas nakakatakot. Binalaan ng mga matatanda ang mga bata laban sa paglalaro malapit sa isang puno ng balite dahil sa ilang mga paniniwala tulad ng ang mga engkanto ay nakatira sa loob ng puno ng balite. Inaanyayahan nila ang mga bata sa loob ng kanilang kaharian. At kung ang isang bata ay kumakain ng isang bagay mula doon, mananatili siyang nakakulong sa loob ng puno sa panghabang buhay. Kung ituturo mo ang iyong daliri o tumawa sa isang puno ng balite, maiinsulto ang mga diwata at isusumpa ka. Kung pinuputol mo ang isang puno ng balite, ang engkanto na nakatira sa puno ay parusahan ka ng kamatayan. Ang White Lady ng Balite Drive ay may maraming pagkakaiba ng mga kwento mula sa pinagmulan nito hanggang sa mga hitsura nito sa mga driver. Ang kwento ay medyo luma at napakasikat, kaya't imposible na mananatili ang orihinal na kwento at hindi mabago. Maaari mong sabihin na ang mga tagahatid ng kwento ay nagdagdag ng isang bagay o naibukod ang ilang mga detalye upang gawin itong kawili-wili at nakakatakot. Unang bersyon na pinagmulan. Ayon sa ilang mga tao, isang babae ang ginahasa sa parihong lugar sa Balite Drive ng mga sundalong Hapon noong panahon ng World War II. Dahil sa hindi nabigyang katarungan hanggang ngayon, mananatili ang multo ng babae upang makapaghiganti sa kanyang kamatayan. Pangalawang bersyon ng pinagmulan. Ayon sa kwento, nagmamaniho siya sa Balite Drive nang masalantan niya ang kanyang sasakyan na nagresulta sa kanyang kamatayan. Pangatlong bersyon ng pinagmulan. Ang White Lady na lumalabas sa hating gabi sa pagitan ng Bougainvillea at Mabulo Street ay isang mag-aaral ng Universidad ng Pilipinas. Habang patungo sa Balite Drive mula sa kanyang paaralan, siya ay ginahasa ng isang driver ng taxi at itinapon ang kanyang katawan sa lugar na ito. Lumilitaw siya sa karamihan sa mga driver ng taxi dahil gusto umano siyang maghiganti. Iba-iba man ang kwento tungkol sa White Lady sa Balite Drive,
mananatili pa ring misteryo at nakakatakot sa mga taong may sasakyan na dumadaan sa lugar na yun. Thank you for watching, guys. Huwag kalimutang mag-like and subscribe. Bye-bye. Sa video na ito, mga idol, ay pag-usapan natin ang isa sa pinakasikat na urban legend na si Maria Labo, na sumikat sa isang kwento na naglalarawan sa kanya bilang mamamatay tao sa kanyang dalawang anak na lalaki, at pagkatapos ay niluto sila para sa hapunan, na inalok pa ang asawa niya na kainin ang kanilang mga anak na lalaki. Tara at magkwentuhan na tayo. Bago tayo magpatuloy sa video nito, make sure na nakasubscribe ka na at nahit mo na ang notification bell para always ka updated sa video na ina-upload ko. Ang kwento ni Maria Labo ay natagpuan ang mga paraan sa mga lokal na papel. Kaya malamang ang kwentong ito ay bahagyang totoo. Ang kwentong ito ay naging sanhi ng pagkakagulo sa lungsod ng Capiz. Mga 5 taon na ang nakalipas. Ito ay tungkol sa isang babae na nagngangalang Maria na nagpunta sa Canada upang maging isang tagapag-alaga. Bago siya nagpunta sa ibang bansa, inalagaan niya ang isang matandang lalaki na sinasabing nagtataglay ng tinaguriang aswang na sumpa. Nang mamatay ang matanda, ipinasa niya ang kanyang kapangyarihan kay Maria. Walang swerte si Maria sa Canada. Umuwi si Maria. Noon, nagsimula ang kanyang pagkauhaw sa laman ng tao. Nang umuwi ang kanyang asawa na isang pulis, isang gabi, hinahanap niya ang kanilang mga anak. Sinasabing itinuro ng mahihiya na si Maria ang kalan kung saan sinabi nitong niluluto niya ang kanyang mga anak. Galit na galit, sinaktan siya ng kanyang asawa at tinaga siya ng isang bulo kung saan nakakuha siya ng piklat sa muka. Nakinita sa kanya ang munikir na si Maria Labo. Sinabing tumakas siya sa Bisaya, pagkatapos sa Mindanao, sa hangaring mabusog ang kanyang kagutuman sa laman ng tao at bisira. Tulad sa isang tipikal na aswang, may kakayahan siyang baguhin ang kanyang hitsura. Minsan, lumilitaw siya bilang isang magandang babae. Sa ibang mga oras, lumilitaw siya
bilang isang matandang babae. Sa loob ng maraming taon, si Maria Labo ay isang pangalan na kinatatakutan ng mga bata sa buong Pilipinas. Mula sa kung anong akala ng marami na isang kwento upang takutin ang mga bata. Si Maria Labo ay naging isang alamat sa lungsod na nag-aalok ng kaunting katotohanan sa likod ng pangalan. Kung ikukumpara sa ibang mga kwentong katatakutan ng Pilipino at mga alamat sa lungsod tulad ng White Lady sa Balete Drive, si Maria Labo ay medyo kamakailan lang. Una itong nagpalipat-lipat sa paaralang elementarya noong unang bahagi ng 2000, marahil noong huling bahagi ng 90s. Napaka-popular nito na maraming mga bata sa pangunahing paaralan ay natatakot na lumabas pagkatapos ng dilim, na nag-alala sa maraming mga magulang. Pinaniniwalaang si Maria Labo ay isang klasikong kwento ng aswang folklore na malawak na kilala sa Pilipinas. Kahit na ang bawat rehiyon ay may kani-kanilang bersyon at paglalarawan ng nilalang, lahat ay bumagsak sa parihong nakakatakot. Masasamang nilalang na hinahangad ang laman ng tao. Ang pinagmula nito ay maaaring masundan pa noong ika-16 na siglo na may mga account mula sa kolonistang Espanya na itinuturing itong pinakinatatakutang nilalang sa bansa. Kahit na sa globalisasyon ng Pilipinas, isang aswang pa rin ang nakakatakot na bagay na maaari mong makasalubong, lalo na sa mga lalawigan na kung saan ang paniniwala ng isang aswang ay malakas pa rin. Ang nakagawa ng isang aswang na nakakatakot ay ang kanilang mga supernatural na kakayahan. Ang mga ito ay tuso na mga tagahanga na maaaring maging isang bilang ng mga hayop, kabilang ang mga baboy, ibon at aso na gumagala mula sa isang lugar patungo sa isa pa upang maghanap ng isang sawing biktima. Ang isang aswang sa pangkalahatan ay tahimik, ngunit mayroon ding iba pa na gumagawa ng mga tunog na hindi na bago, tulad ng isang tik-tik o wakwak. Maaari din silang maging tao sa araw. Sa katunayan, ang ilan ay naniniwala sila ay mga tao na isinumpa. Pinaniniwalaan na ang pagiging isang aswang ay naipasa sa bawat henerasyon na nagsasangkot ng isang seremonya ng pagdaan ng isang maliit na itim mula sa bibig ng nakaraang aswang hanggang sa susunod. Kung ang isang tao sa pamilya ay tumangging maging isang aswang, siya ay papatayin. Ang isa pang paraan ng pagiging aswang ay paghuhugas ng espesyal na sabaw ng liniment sa iyong balat. Subalit, ito ay higit na nakatali sa paniniwala ng manananggal na isa pang nakakatakot na nilalang sa alamat ng Pilipino. Bagaman hindi malinaw
kung paano naging isang aswang si Maria Labo. Nagpapakita raw siya ng mga kapangyarihan na katulad ng nilalang. Bukod sa pagnanasa ng laman ng tao, si Maria Labo ay maaari ding humubog, hindi lamang bilang mga hayop, kundi pati na rin ng isang bata o matandang babae. Habang marami ang naniwala sa kwento, ang ilan ay may pag-aalinlangan tungkol sa kwento. Inihayag ng ilang mapagkukunan na si Maria Labo ay walang iba kundi isang pang-eksperimentong panlipunan upang makita kung gaano kabilis makakalakbay ang impormasyon, at ang buong kababalaghan ay isang labis na sikolohiya sa pag-aaral na hindi nakuha. Bagaman sa mga nagdaang taon, si Maria Labo ay natabunan ng iba pang mga paranormal na kwento. Thank you for watching, guys. Huwag kalimutang mag-like and subscribe. Bye-bye. Sa video na ito, mga idol, ay pag-usapan natin ang isa sa nakakatakot na lugar sa Pilipinas na nababalot ng misteryo at kababalaghan. Tara at magkwentuhan na tayo. Bago tayo magpatuloy sa video nito, make sure na nakasubscribe ka na at nahit mo na ang notification bell para always ka updated sa video na ina-upload ko. Isang nakakatakot at kilalang paalaala sa madilim na nakaraan na dating nabalot ang Pilipinas na umiiral sa anyo ng matandang Diplomat Hotel. Ang nangingibabaw na gusaling ito ay ipinagmamalaki bilang dating Dominican Hill Retreat House na naitayo noong 1913. Ito ay tinayo bilang isang lugar ng kapayapaan para sa mga lokal na praile at madre na naninirahan. Ngunit ito ay nakalaan na naging isang tunay na masama. Noong World War II, sinalakay ng mga Hapon ang Pilipinas at sinamsam ang Baguio mula sa pamamahala ng United States. Ang lumang Diplomat Hotel ay dapat maging isang madiskarteng kuta para sa mga Hapon na may malawak na tanawin ng lungsod at mga paligid nito. Ito ay naging isang base camp para sa isang espesyal na puwersa ng pulisya ng Hapon at mga kakilakilabot na krimen. Marami sa mga ito ay may kasamang panggagahasa, pagpapahirap,
pagpatay at pagpatay. Ang mga madre, pari at maging mga bata at sanggol ay hindi nakaligtas mula sa pagpatay sa loob ng hotel. Habang malapit nang matapos ang giyera at napalaya ang Pilipinas, nagtamo ng pinsala ang Old Diplomat Hotel mula sa mga pagbomba. Habang kinukuha muli ng US ang kapangyarihan sa lungsod, maraming sundalong Hapon ang sinasabing nagpakamatay sa loob ng gusali. Ito ay higit na marangal sa kanila kaysa sa pagsuko o pagkuha. Kasunod ng giyera, ang Old Diplomat Hotel ay nahulog sa tuluyan at lumala ang kondisyon nito. Hindi kalaunan, ito ay binili at ginawang isang hotel noong 1970s. Ginawa ito ng isang Peking manggagamot na nag-uugnay ng maraming mga taong may sakit sa paniniwala na nagtataglay siya ng ilang uri ng kapangyarihan at bilang isang resulta, nakakuha siya ng katayuan na tulad ng kulto. Nang maglaon, muling isinara ang hotel at napabayaan. Ngayon, ito ay itinuturing na isa sa pinagmumultuhan at tiyak na isa sa pinakatanyag na lugar sa Pilipinas. Maraming tao ang nagsabi na nasaksihan at naranasan ang paranormal sa loob ng Old Diplomat Hotel. Ang mga pag-angkin na ito ay tila na i-back up at magkaroon ng bisa kapag isinaalang-alang ang agresibong madilim na kasaysayan ng gusali. Mayroong pinaniniwalaang maraming espiritu na naninirahan sa loob ng kilalang haunted na gusaling ito sa Baguio. Kabilang dito ang mga madre at pare, lalo na ang mga nawawalang ulo o mukha. Mayroon ding sinasabing mga sundalong Hapon, mga bata, mga sanggol, biktima ng Peking manggagamot at marami pang mga espiritu na nagkaroon ng kasawian sa pagdaan sa gusali sa maling oras. Lahat sa buong pagbuo ng mga tao ay sinabi sa paningin ng mga aparisyon. Narinig din nila ang mga hiyawan, sigawan, pag-iingay at mga tinig na tila hindi maipaliwanag. Ang Old Diplomat Hotel ay kasalukuyang bukas sa publiko. Sa araw ng pagpasok ay libre. Ngunit sa gabi, ang site ay mas mahirap i-access at karaniwang nakalak. Pumunta na! Anyayahan ang iyong mga kaibigan at magtagal sa Old Diplomat Hotel pagkatapos ng paglubog ng araw. Maaari ka lamang makakuha ng isang nakakatakot na larawan na sino ang nakakaalam. Sa mundong ito, may mga bagay na hindi talaga natin maipaliwanag. Mga misteryo na nababalot ng kababalaghan at mga bagay na kakaunting tao lamang ang nakakakita. Thank you for watching, guys. Huwag kalimutang mag-like and subscribe. Bye-bye.
video na ito, mga idol, ay pag-usapan natin ang isa sa kilalang urban legend ng Pilipinas na ang Manila Film Center, na ayon sa kwento, ang daming mga manggagawang namatay, natabunan at nalibing ng buhay sa lugar na ito, at maraming naninirahan ng mga kaluluwa sa lugar ng Manila Film Center. Tara at magkwentuhan na tayo. Bago tayo magpatuloy sa video nito, make sure na nakasubscribe ka na at nahit mo na ang notification bell para always ka updated sa video na ina-upload ko. Ang Manila Film Center ay itinayo ng isang mayamang babae na si Imelda Marcos. Naisip niya na ang gusali ay magiging isa na karibal ng kanis at lahat ng iba pang mga pangunahing pagdiriwang ng pelikula sa buong mundo. Mayroon itong budget na $25 million na labis para sa oras na nito. Subalit ang mga deadline nito ay higit na labis. Walang nakagastos na gastos upang matugunan ang imposibleng masikip na deadline para sa pagkatapos ng sintro noong Enero 1982. Mahigit sa 4,000 katao ang tinanggap upang magtrabaho buong oras patungo sa pagkumplito sa gusali. Ang lahat ng ito ay makukuha sa mga hiwa ng sulok at hindi ligtas na kasanayan sa trabaho hanggang alas 3 ng madaling araw noong ika-17 ng Nobyembre 1981 nang maganap ang isang kahila-hilakbot na aksidente. Maraming mga ulat ang nagsasaad na ang hindi wastong scaffold ay sanhi ng pagkahulog ng isang bilang ng mga tao mula sa isang mataas na gusali upang mapanatili ang mga pangunahing pinsala at kamatayan. Sinasabing ang kaganapan na ito ay nasawi ang buhay ng 168 katao. Sinabi ng alamat na nang maabot ni Imelda ang balita ng nakakagulat na pangyayaring ito, agad na nagbago ang kanyang pagtuon upang isipin ang kanyang mahigpit na deadline. Nang walang pagsaalang-alang para sa kapakanan ng kanyang mga manggagawa o kanilang pamilya, pinaghigpitan niya ang pag-akses sa site sa loob ng maraming kritikal na oras kasunod ng trahedya. Nangangahulugan ito na maraming tao ang hindi nakakuha ng akses sa mga manggagawa sa kalusugan o pagsagip. Ang kanyang susunod na paglipat ay isang nakakasakit na tinatakan ang kabastusan ng Manila Film Center hanggang ngayon. Inatasan umano ni Imelda natakpan ang mga bangkay ng mga namatay na manggagawa na ito ng isang labis na layer ng simento na pinapayagan ang pagpapatuloy ng maayos na magpatuloy sa paligid ng mga nasubukang biktima, habang marami ang naniniwala na ang mga pag-angkin na ito ay malamang na sensationalize.
Ang kaganapang ito ay naging isang lokal na alamat na malawak na kilala at pinag-uusapan. Tila may posibilidad na isang aksidente, subalit ang lawak ng pagkamatay ay pinsala na sanhi bilang isang resulta nito ay maaaring nilaro. Ang ilang mga mapagkukunan ay nagsasaad na 7 lamang ang napatay sa kaganapang ito at ang bawat isa sa kanilang katawan ay tinanggal at binigyan ng wastong paglilibing. Hindi alintana ang katotohanan. Ang Manila Film Center ay isang lugar na nagpapahiwatig ng paninginig ng imahe ng gulugod para sa maraming mga Pilipino. Ang Manila Film Center ay nagtataglay ng pagkakaiba bilang isa sa mga pinaka-pinagmumultuhan na lugar sa Pilipinas. Walang alinlangan, ang trahedya ng Manila Film Center ay higit na responsable para sa reputasyong ito. Ang mga kaluluwa ng mga tao na namatay sa trahedyang ito ay sinasabing na-trap sa loob ng gusali. Tulad ng kanilang mga katawan ay nakulong sa kanilang mga simintong libingan. Maraming mga multo ang sinasabing gumagala sa nasasakupang lugar, kasama ang kay Biti Benitez. Si Biti ang namamahala sa pangangasiwa ng mga pagsisikap sa konstruksyon ng sentro sa oras ng aksidente. Siya rin ang taong tumanggap ng paunang mga utos ni Imelda na pagsamahin ang mga namatay na manggagawa at tabunan ng mga simento. Namatay si Biti kaagad pagkatapos ng mga nakakatakot na pangyayaring ito sa ilalim ng misteryosong mga kalagayan. Habang hindi nalaman kung bakit ang multo ni Biti ay pabalik-balik sa Manila Film Center, ang ilang mga haka-haka na ito ay ang kanyang sariling kalungkutan at pagkakasala na nakabawi sa kanya. Mula nang maganap ang kakila-kilabot na sandali na ito ng kasaysayan ng Manila Film Center, hindi mabilang ang mga ulat ng matinding kalungkutan na hiyawan na naiulat na nagmula sa gusali. Marami pang iba ang nagsabi na nakakakita rin ng mga multo na aparisyon. Karaniwan itong inilalarawan bilang hitsura ng mga manggagawa at kung minsan ay bahagyang nababalutan ng konkretong palapag sa gitna na parang binubuhay ang kanilang nakakakilabot na aksidente. Nariyan din ang karaniwang paniniwala na ang gusali ay sumpa at ang trahedyang pangyayaring ito ay nadungisan ang gusali at humantong sa mabilis na pagkamatay nito at pagkasira sa pananalapi. Permanenteng sarado na ang The Manila Film Center. Ang hinaharap ng gusali ay kasalukuyang hindi sigurado. Kahit na ang mga gawa upang ibalik ang pag-aari ay isinasagawa. Kasalukuyang binabantayan ang seguridad ng gusali na nagpapakita ng maraming mga palatandaan sa kaligtasan na nagbabala sa mga bisita sa gumuho na istruktura. Ang gusali ay maaari pa ring matingnan at makunan ng larawan mula sa labas. Thank you for watching, guys.
Huwag kalimutang mag-like and subscribe. Bye-bye! Sa video na ito mga idol, ay pag-usapan natin ang isang misteryosong lugar sa Samar na tinatawag na Biringan o hanapan ng taong nawawala. Gusto niyo bang puntahan natin ang lugar na Biringan mga idol? Tara at puntahan natin ang misteryosong lugar ng Biringan City. Bago tayo magpatuloy sa video nito, make sure na nakasubscribe ka na at nahit mo na ang notification bell para always ka updated sa video na ina-upload ko. Naniniwala ka ba na may ibang mundo? Ito ay isang kaisipan na hindi lamang ang mundo na mayroong nabubuhay na nilalang sa daigdig, kundi mayroon ding ibang nilikha, bagamat hindi pa natin ito matutuklasan. Ang Biringan ay waray na salita na ang kahulugan ay hanapan ng mga taong nawawala. Ayon sa alamat, ang Biringan ay matatagpuan sa lalawigan ng Samar, kung saan nasasakupan ang buong isla nito. Sa iba pang mga kwento ng matatanda sa Samar, ang Biringan ay tirahan ng mga engkanto, isang napakayaman na lugar at syudad na may mataas na antas ng pamumuhay. Nahahati ang uri ng mga nilalang sa Biringan sa mabuti at masama. Sa buong probinsya ng Samar ay mayroon lamang 7 portal o lagusan patungo sa nasabing lugar, kung saan mga piling tao lamang ang nakakaalam nito. May ilang mga residente sa Samar na nakaranas ng sapi o eksorsisim, sinyalis na isang nilalang mula sa Biringan ang sumapi sa tao, na pamamaraan nila upang dalhin ang katauhan at espiritu ng individual sa Biringan City. Sa mga kwentong waray, may 3 rason kung bakit nangunguha ng tao ang mga taga-Biringan. Maaaring dahil sa kinikilusan nilang kapaligiran, maaari ding nagustuhan kanila, at maaaring naawa sila sa iyo. May isang kwento din tungkol sa Biringan na nagbibigay takot sa maraming tao noong 1983. Ang kwento ay tungkol sa isang pangkat ng mga mag-aaral na naligaw matapos ang pagbisita sa lugar na tinatawag na Biringan. Isang kwentong kilalang kilala na, kahit sa ibang bansa ay alam na ang kwentong ito. Ang kwento ng isang babae na nagngangalang Carolina na nagyaya sa sinuman na nais niyang dalhin sa lugar na Biringan. May ilang mga tao din na nagkwento na naka-experience sa lugar na yun, na takot, kaya't ayaw na nilang bumalik sa lugar na yun. May isang kwento din tungkol sa isang delivery man na nagtatanong sa lugar na may tao daw na nag-order sa kanila ng mga item, katulad din ng mga cargo ship, na may nagpa-deliver daw sa kanila na punong-puno ng heavy equipment. Istorya din ito ng mga magkakaibigan na nakapunta sa Samar. Taong 1983,
Nag-aaral sa Manila ang magkakaibigan. May kaklase daw sila na ang pangalan ay Carolina. Napakaganda raw ni Carolina, mayaman at matalino. Mag-i-end of semester na daw yun nung iniimbitahan silang magkaklase sa lugar nila Carolina. Magpipista na raw dun. Tinanong niya kung saan yung lugar niya. Sa Biringan City, Samar daw. Sinabi pa ni Carolina na siya na lang sasagot sa pamasahe nila papunta at pabalik ng Maynila. Yung ibang kaklase nila hindi na sumama kasi magsisuuwian sa mga kanilang probinsya para dun na magbakasyon kasama ang pamilya nila. Sasama na sana yung isa nila na kaibigan para makalibre ng pamasahe pauwi since tagaliti siya. Kaso hindi siya nakasama dahil hindi siya pinayagan. Umuwi lang muna sa lula niya na kasama niya doon sa Manila. Bali, 4 na lang sila na pumunta ng Samar. Si Carolina at yung 3 nilang kaibigan na taga Manila. Simula nun, hindi na nakauwi ng Manila yung 3 magkakaibigan. Hindi na raw ito nakita pa. Hinanap nila doon sa Samar yung 3 magkakaibigan. Kasama yung pamilya ng 3. Pero hindi talaga nila nahanap. Kasi nalalaman nila na walang Biringan City sa Samar. Makalipas ang ilang taon, napanaginipan ng kapatid ng isang nawawala. Sabi sa panaginip niya na nasa Biringan City na raw siya. Maligaya daw ito at may pamilya na. Di na daw sila dapat mabahala kasi nasa maayos siya na kalagayan. Kasama niya yung mga kaibigan nila at si Carolina. Ilang buwan naman ang nakalipas. Yung isang kasamahan nila na nawawala ay nagpapadala ng sulat sa pamilya niya. Ganun din daw na maligaya na siya doon sa Biringan. Napakalaking city raw nito. Masasaya yung mga tao. May anak na raw siya na pangasawa niya ay isang pinakamayamang engkanto doon. Simula noon, mas lumakas pa yung mga kwento-kwento tungkol sa Lost City. Kwento ng isang residente na taga-Samar, nakakawalo sa isang buwan, na may napadpad na mga delivery man na nagtatanong sa kanila kung asan daw ang lugar na Biringan City. Kasi raw may nag-order sa kanila mga furnitures, auto, sako-sakong simento at marami pa na galing ibang bansa pa yung iba. Yung iba naman galing Manila o Cebu. Nasa headlines din daw noong 1980s na ang Pilipinas is one of the richest country because of the enchanted lady called Carolina. May isang kwento naman na may isang malaking cargo ship na nagpa-deliver sa Biringan City ng mga materyales at appliances. Sinabihan sila nung client na gabi daw i-deliver dun. Nung nakarating na sila, mga alas 7 na ng gabi na yun, laking gulat ng mga crew ng barko dahil first time nila makakita ng napakagandang city. Full of amazing lights, beautiful mansion, beautiful people. Magaganda raw yung mga kalsada, malinis at may magagandang landscape. Hindi agad umalis yung barko. Nung magising sila ng umaga, nagulat sila na wala na yung mga bahay, mga tao na nakita nila nung gabi. Malalaking puno na lang yung nakikita nila. Meron din sa mga bahay-bahay sa Samar ay nakakatanggap ng isang misteryosong sulat na naglalaman ng pamamaalam na ang ibig sabihin ay ang biktima na makabasa ng sulat
at tuluyan ng mapapunta sa lugar ng Biringan. Ang kwento ng Biringan ay ilan lamang sa mga kwento ng kababalaghan na puno ng misteryo. Para sa mga waray, walang masama kung magbigay tayo ng respeto sa paniniwala sa mundong nakikita at hindi nakikita. Thank you for watching, guys. Huwag kalimutang mag-like and subscribe. Bye-bye!